bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kasal ako sa kanya, pero naghiwalay kami dahil may minahal akong iba. Hi DJ Rocky. Sana ay mapili mong basahin ang kwento ko. At sana ay mabigyan niyo ako ng advice kahit papano. Itago mo ako sa pangalang Yani. Married at may 3 anak. Ito ang aking secret file. Year 2015. Hindi maganda ang naging simula namin ng husband ko. Nagsimula lang din kasi kami sa isang pagkakamali. Noong nalaman kong nabuntis niya ako, pinilit ako ng tatay ko na ipakasal kami. Kahit ayaw ng parents niya, wala rin silang nagawa. Nagmakaawa ako noon na pakasalan niya ako dahil sa galit ng tatay ko sa akin. Nangyari yun, labag sa loob namin. Kaya malamang DJ Rocky, hindi niya ako tinatrato bilang asawa. Siguro dahil may anak lang kami. Kaya, napilitan siyang pakisamahan ako. Nasasaktan din niya ako noon physically. Halatang hindi niya ako kasundo. Kaya layas balik ang nangyayari noon sa relasyon namin. Kahit madaling araw lalayas ako. Pero ni minsan, ay hindi niya ako hinabol. Pilit naman kaming pinag-aayos parate ng mga magulang namin. Hanggang sa lumipas ang 3 taon. Nabuntis uli ako sa pangalawa. Dito sa sitwasyon na to, naging okay naman ang pagsasama namin. Kasi nagkaroon ako ng negosyo. Naging abala ako sa negosyo ko para kumita ng pera. May mga pagkakataon na nag-aaway kami. At dahil nga sobrang busy ko sa business, hindi ko na lang siya pinapansin. Focus lang ako sa negosyo. Basta ang alam ko, binibigay ko ang mga pangangailangan ng mga anak ko na hindi galing sa kanya o hindi ako umaasa sa kanya. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng relasyon namin ng husband ko. Pero hindi pa rin pala, DJ Rocky. May mga pagkakataon na sinusumbatan niya pa rin ako at ng mga magulang niya. Noon kasing naglaan ako ng pera para sa birthday party ng mga anak ko. Pinakikialaman pa nila yun. Tsaka ko na napagtanto na dahil sa pera, kaya sila nagkakaganon. Hindi kasi ako lumaking may kaya. Ganon din naman sila. Ang hindi ko lang maintindihan. Parang tagapagmana ang kanilang anak at ipinagdadamot nila yun sa akin. Ayaw nila na nagdedesisyon ako para sa pamilya ko. Sa katunayan, mas sinusunod pa ng asawa ko ang nanay niya. Dito ko na naramdaman na gusto ko nang makipaghiwalay. Ayoko nang tumira sa bahay ng nanay niya.
Noon kasi nakikitira lang kami sa mga magulang niya. Ayaw ng husband ko na bumukod kami. Ayaw niya na may isa pang bahay na kailangang bayaran. Hanggang sa ayun, paulit-ulit na lang kaming nagtatalo dahil sa pakikialam ng pamilya niya sa mga desisyon naming mag-asawa. Fast forward, year 2020. Nag-pandemic. At dahil quarantine, hindi pwedeng hindi kami magsama uli. Kaya ang nangyari, dumating ang pangatlo naming anak. Dito na namin naramdaman na parang wala na nga talaga. Hindi na yata uubra ang pagsasama namin. Hinintay na lang namin ng mga anak ko para mapag-usapan namin ang tungkol sa aming dalawa. Dito na talaga siyang nagsimulang iparamdam sa akin na wala talaga siyang pakialam sa akin. Mahilig din kasi siyang makipagbarkada. Wala siyang inatupag noon kundi ang magbisikleta o magbasketball. Afternoon, iinom naman. 3 na ang anak namin, DJ Rocky. Tatlo na pero ganun pa rin siya, hindi pa rin nagbago. Hanggang sa nanganak na ako, nagdesisyon na rin ako magpa-ligate. Oo, nagpasara ako. Kasi cesarean naman ako sa lahat ng mga anak namin. Fast forward year 2021, hindi na kami umuuwi sa bahay ng parents ng husband ko. Nagstay na kami sa bahay ng parents ko. Matagal ko nang hindi nakikita ang mga kamag-anak sa side niya. Kaya kahit papano, ay medyo nagkaroon ako ng peace of mind. Pero sa desisyong ito, dinala ko ng panahon sa sitwasyon na hindi ko lubos na inaasahan. Habang mag-isa ko, napagtanto ko na na kung ano ang gusto ko. Ayoko na. Ayoko na. Kahit kasal kami, ayoko na. Gusto ko nang magkaroon kami ng legal separation. Pero noong ina-address ko ito sa husband ko, hindi siya pumayag. Dumating sa puntong nagkakasakitan na kami pareho. Dahil iniisip niya na may iba na ako. That time, honestly, wala naman. Pero kung yun ang dahilan para iwan niya ako, gagawin ko. At oo, DJ Rocky. Ginawa ko nga. May nakilala akong lalaki sa paglalaro ko ng Mobile Legends. Nag-message sa akin yung lalaki. Noong unang chat niya pa lang, napangiti na agad ako, na parang biglang nagkaroon ng kulay ang madilim kong mundo. Literal na stranger sa akin ang taong ito. Walang real name, wala ring picture. Basta doon lang kami sa ML nag-uusap. Hindi ko inalam kung sino siya. Pero siya naman, tanong ng tanong tungkol sa akin. Sinabi ko naman sa kanya ang totoo, DJ Rocky. Hindi ako nagsinungaling. Pinaalam ko sa kanya ang sitwasyon ko. Pati na rin ang mga pinagdaraanan ko sa buhay. Kumbaga, na-comfort niya ako noong mga panahong yun. Pero hindi ko inaasahan. Namamahalin ko siya. Dahil nararamdaman ko yun eh. Nasa mga salitang binibigkas niya sa akin, ramdam ko na parang mahal din niya ako. Kalaunan, nagsabi na rin siya sa akin tungkol sa personal niyang buhay. May asawa rin siya at mga anak. Doon siya nakatira sa Canada. Hindi pa namin alam sa simula ang totoong pangalan ng isa't isa. Ang tanging alam lang namin
ay ang mga username namin sa ML. Yun pala, pareho kami ng sitwasyon. Ang pinagkaiba lang, divorce na siya. To make the long story short, nagkamabutihan kami, DJ Rocky. Hanggang sa kinumprunta ko na ang asawa ko at sinabi ko sa kanyang meron na akong iba. Desperado na rin kasi akong makipaghiwalay dahil sa mga naranasan ko sa kanya. Ayoko nang tumagal sa relasyon namin. Gusto ko nang kumalas. Naisip kong gamitin ang kausap ko na ipakikilalang jowa ko siya. Pero hindi ko pala alam ang tunay niyang pangalan. Kaya kinausap ko na magpakilala na siya sa akin. Ibinigay niya naman sa akin ang Facebook profile niya. Itago natin siya sa pangalang DJ. Diningnan ko ang account ni DJ. At ayun, nakita ko na rin ang itsura niya. Ako naman, matagal na niyang nakita ang itsura ko kasi nakalagay yon sa avatar ko sa ML. Noong nagkaalaman na kami ng Facebook, nakakausap ko na si DJ sa video call. Hanggang sa lakas loob ko siyang ipinakita sa asawa ko. Dahil sabi naman niya sa akin na makikipaghiwalay lang siya kapag may nahanap na akong ipapalit sa kanya. Di ginawa ko na. Alam kong maraming manghuhusga sa akin na listeners mo, DJ Rocky. Pero kung nasa sitwasyon ko sila, siguradong maiintindihan naman nila ako. Hindi rin naging madali ang paghiwalay namin ng asawa ko. Sa kabilang banda naman, napaka-consistent ni DJ sa akin. Pilit akong ipinaglaban ni DJ. Kahit against sa akin ang pamilya niya. Pati na rin ang pamilya ko, syempre. Dahil hindi rin naging tama para sa kanila ang ginawa ko. Lumipas din ang panahon. At pinalaya na rin ako ng husband ko. LDR kami ni DJ. 1 taon bago kami nagkita ng personal. Saglit lang siya rito. Kinailangan din niyang bumalik ng Canada para sa trabaho niya. At syempre, may mga anak din siya ron. Kaya 1 buwan sa 1 taon lang siya umuwi dito sa Pilipinas. Sa ngayon, 3 taon na ang relasyon namin. Napakamaalaga ni DJ. At hindi niya rin ako pinababayaan. Kahit malayo kami sa isa't isa, parang ramdam kong may asawa akong katabi parate. Noong magkasakit ako at na-confine sa hospital, sobrang pag-aalala niya sa akin. Kaya nagdesisyon siyang uuwi na lang sa Pilipinas. For good. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Ayoko rin namang iwan niya ang mga anak niya doon sa Canada para lang makasama ko. Mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko alam kung paano ipaiintindi sa kanya ng paulit-ulit na ayokong iwanan niya yung mga anak niya sa Canada dahil lamang sa akin. Pero buo na raw ang desisyon niya. Buo na ang desisyon niya na piliin na makasama ako dito sa Pilipinas. May ibang pamilya na rin naman daw ang ex-wife niya. Sana, mabigyan niyo ako ng advice para rito, DJ Rocky. Masyado na raw kasi siyang nalulungkot doon sa Canada. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Muli, ako si Yani. At ito, ang aking secret file. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Lumaban ako ng patas para makamit ang kaligayahan ko. Hi, DJ Rocky. Nakikinig na ako sa Love Radio. Simula pa noong bago pa lang ang tambalan ni Nicole Yala at Christopher. Ang tagal na. Nakakalungkot lang. Wala na pala yung tambalan nila. Tapos eto nga, inabutan ko na rin ng secret file na programa mo. Hapon ka pa noon. Pero kahit nalipat ka na sa gabi, nakatutok pa rin ako sa'yo tuwing namamasada. Pagpasensyahan nyo na lang po sana kung sakaling makalat ang paglalahad ng aking kwento. Madaldal ako eh. At hindi rin kasi ako nakatapos ng pag-aaral. Itago mo ko sa pangalang Cardo. At ito, ang aking secret file. Laking Bisaya ako. Sa Samar ako lumaki. Lugar daw yun ng mga mangkukulam o mambabarang. Sabi ng mga hindi taga roon. Bahala na kayong mag-isip kung totoo yun o hindi. Tapos ako ng high school. Pero mahirap lang kasi kami. Wala kaming pambayad sa eskwelahan kung mag-aaral kami ng kolehiyo. Ang kinagisnan kong buhay ay yung tipong uunahin mong magtrabaho para may kainin sa araw-araw. Kaya hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. Hindi namin napagpilian kung magtutuloy kami sa kolehiyo o hindi. Buhay na namin ang mismong nagdikta kung ano ang susunod naming gagawin. Bunso ako sa 3 magkakapatid. At lahat kami ay puro lalaki. Maaga kaming nasanay sa pagsasaka. At yun ang naging pangunahing kabuhayan ng mga magulang namin. Mahilig din ako magbisikleta. Dahil nakakapaglaro ako noon, simula nung ako'y bata pa. Madalas akong pahiramin ng mga kababata namin sa baryo. At noong medyo nagkaedad na ako, motor naman ang kinahiligan ko. Sa amin, pag may motor ka, gwapo ka. At tumatak yun sa isip ko, DJ Rocky. Kaya sabi ko, dapat matuto akong mag-drive ng motor. Dapat magkaroon ako ng sarili kong motor para sabihin ng ibang tao sa akin kapag nakikita nila ako, "Ay, ang gwapo naman ni Cardo! Ang yummy!" Natuto naman ako mag-drive ng motor, DJ Rocky. Pero dala na rin ang kakulangan ng pera sa pamilya. Hindi ako nakabili ng sarili kong motor. Pero naniniwala pa rin ako sa sarili ko na balang araw, magkakamotor ako. Gagwapo rin ako. At habang nangangarap akong magkaroon ng motor, mag-aaral muna akong magmaneho ng tricycle. Hindi man ako kasing gwapo ng driver ng motor, hindi na bale. Kalahating gwapo na lang. May motor din naman yung tricycle, hindi ba?
Humihiram ako ng tricycle sa pinsan kong nagmamaneho sa barangay namin. Minsan, tumigil siya sa pamamasada dahil nang ibang bayan na siya at doon na nagtrabaho. Kaya ipinamana na muna niya sa akin ang tricycle niya. Pakinabangan ko raw muna. Habang wala siya, magmaneho muna raw ako. Para meron daw akong kita. At doon na nagsimula ang hanap buhay ko na pagiging isang tricycle driver. Kaya eto, hindi man ganap na gwapo, pero kalahating gwapo pa rin dahil may tricycle na. Isang araw, napagdesisyonan kong lumuwas ng Maynila at doon na mag-drive ng tricycle. Nagpaalam ako sa pinsan ko kung pwede kong dalhin sa Maynila yung tricycle niya. Sabi niya okay lang, basta alagaan ko lang daw yung tricycle. Ayun, pagkatapos kong magsawa sa pagmamaneho ng tricycle sa Samar, sa Maynila naman ako nagmaneho. Sa unang linggo ng pananatili ko sa Maynila, agad akong may nakilalang isang napakaganda at napaka-sexy na babae. Naitago na lang natin sa pangalang Lourdes. Noong makita ko siya, nabighani agad ako, napalingon ako, at tinitigan ko muna si Lourdes ng matagal. Hanggang sa kinaibigan ko siya, nagpakilala ako. Sabi ko, bagong salta lang ako rito at wala pa akong masyadong kakilala. Sa kamag-anak ko lang ako nakikituloy. Nung magkausap na kami, sinabi niya sa akin na taga Rosales, Pangasinan daw siya. Pero madalas siyang naluwas dito sa San Andres dahil nandito ang mga magulang niya. Dito na namamasukan ng tatay niya at may maliit silang tindahan. Mabilis nahulog ang loob ko kay Lourdes dahil nararamdaman kong gusto rin niya ako. Yung mga tingin niya sa akin nung una kaming magkita. Napakalagkit. Napakasarap. Ramdam kong gwapong-gwapo siya sa akin. Kahit wala akong motor. Sabi ko, aba, hindi ko na pakakawala nitong babaeng ito. Kaya tinanong ko agad siya. Lourdes, hindi ka ba magagalit kung magpapaalam ako sa iyo at hihingi ng permiso na ligawan ka? Sabi naman niya sa akin, payag ako, Cardo. Basta araw-araw kang nasa tindahan namin at araw-araw kang bibili ng mga tinda namin. Sinasabi ko sa iyo, papasa ka sa akin pag gano'n ang ginawa mo. Napalundag ako sa saya, DJ Rocky. Kaya sinimulan kong ligawan siya kinabukasan. Gigising ako ng maaga, mamamasada sa lugar nila. At tuwing dadaan ako sa tapat ng tindahan nila, lilingon ako kay Lourdes sa tindahan at ngingiti. Ngumingiti rin naman siya sa akin. Para bang si Lourdes ang gumigising sa katawang lupa ko para mag-drive araw-araw. Hindi kumpleto ang araw ko kung hindi ko siya nakikita. Napaisip nga ako noon. Ganito na ba ang pakiramdam na nagmamahal? Sa totoo lang, hindi ko na nabilang ang mga araw at buwan kung gaano kami katagal na nagliligawan. Basta ang ginawa ko na lang, inaraw-araw ko siyang dalawin sa tindahan. Sa kanya lang ako bumibili ng sigarilyo, ice water, biscuit, pang-merienda. At kung ano-ano pang pwede kong mabili sa tindahan nila. Araw-araw, walang palya,
Gusto ko lang siyang makitang nakangiti sa akin. At maramdaman na kahit ganito lang ako na tao, may isang babae pa rin sa buong mundo na gwapong-gwapo sa akin. Masaya na ako noon, DJ Rocky. Isang araw, tinanong ko si Lourdes. Sabi ko, Lourdes, kailan mo ako sasagutin? Araw-araw naman kita nitong pinadalaw tsaka kinakausap pa. Sagot niya sa akin, ikaw, Cardo, kailan mo gustong sagutin kita? Araw-araw ka rin namang nandito. Hindi ka naman kasi nagtatanong. Ngayon lang. Nagulat ako sa sagot niya. Kaya tinanong ko na siya uli. Abay, kung ganun, tatanungin na kita. Tayo na ba, Lourdes? Tayo na ba? DJ Rocky, nakakalungkot. Pero hindi niya ako sinagot. Ang ginawa niya, hinalikan niya ako sa labi. Nagulat ako kasi first time kong mahalikan ng ganun. Yung para bang nakumpirma ko na guwapo akong tao dahil may humalik na sa akin. Umalis siya sa tindahan nila at pumasok sa loob ng bahay. Sigaw ako ng sigaw. Sa labas, sabi ko, Hoy Lourdes, tayo na ba? Tayo na ba? Bakit mo ko kinis? Yun na ba yun? Dumungaw saglit sa bintana si Lourdes at sumenyas ng, oo. Sa wakas, DJ Rocky, may jowa na rin ako. Pagkatapos nun, lalo ko pang inigihan ang pagdalaw ko sa kanya sa tindahan. Hindi ako tumigil. Minsan nga, pinagyayabang ko pa sa mga kapwa ko driver na girlfriend ko yung tindera. Huwag niyong susulutin ha, dahil sa akin yan, mahal ko yan. Natutuwa naman yung mga kapwa ko driver at maging yung mga kapitbahay nila Lourdes. Tinutokso kami kung kailan daw kami mag-aasawa. Sabi ko, bibilhin ko muna ang tricycle na ito sa pinsan ko. Pagkatapos, magpapakasal na kami. Wala man kaming sariling bahay, may tricycle naman kami. Nakapag-ipon ako ng medyo malaking halaga sa araw-araw kong pamamasada, DJ Rocky. At pumayag ang pinsan ko na bilhin ko na lang ang tricycle niya. Yun nga lang, ibinalik sa akin ng pinsan ko ang kalahati ng halaga ng perang ibinayad ko sa kanya. Sabi niya, narinig daw niyang magpapakasal na kami ng girlfriend ko, kaya discounted na lang. Ay, ang laki ng pasasalamat ko sa pinsan ko dahil sa discount na ibinigay niya. Ipanggastos ko na lang daw sa pambili ng singsing at disenteng damit para sa kasal. Hindi nagtagal, October 10, 1995. Nagpakasal kami ni Lourdes. Napakasaya namin nung araw na yun. Isang judge sa Maynila ang nagkasal sa amin. Hindi namin makalimutan yung araw na yun. Yun na ang araw na kami naging mag-asawa. Simpleng handaan lang ang idinaos namin pagkatapos ng kasal. Pansamantala, sa bahay nila Lourdes muna ako lumipat. Bubukod din kami balang araw. DJ Rocky, hindi maipintahang ngiti sa mga mukha namin nung maikasal kami ni Lourdes. Pero doon mo lang din pala maiisip na hindi doon nagtatapos ang love story namin. Doon pa lang pala magsisimula. At hindi namin inakala na ilang linggo lang pagkatapos naming maikasal, ay haharap kami sa isang matinding delubyo. At etong delubyong to, ang susubok sa tatag ng relasyon namin bilang bagong mag-asawa. Huling linggo ng Oktubre 1995. Dumaan sa lugar namin ang Super Typhoon Rosing. Napakalakas ng hangin ng bagyong yun. Halos matuklap ang mga bubong ng bahay ng mga magulang ni Lourdes. Ang tindahan nila hindi nakaligtas. May natumbang malaking poste at nadurog ang harap ng bahagi ng tindahan.
Buti na lang, hindi nadamay ang tricycle ko. Nakatabing-katabi lang ng posting natumba sa tindahan nila. Hindi ko rin makalimutan na habang bagyo ang lugar namin, masama ang pakiramdam ni Lourdes. Nagsusuka siya. Itinapat ng biyanan ko ang 2 daliri niya sa ibaba ng lalamunan ni Lourdes. At saka niya sinabi na may nararamdaman siyang pulso. Tinanong niya si Lourdes kung may nangyari ba sa amin bago ang kasal. Sabi niya oo, may nangyari. At doon na niya nasabing buntis si Lourdes. Habang bumabagyo, panay ang daing ni Lourdes na masakit ng tiyan niya. Suka nga siya ng suka. Kaya kahit bumabagyo, nagpunta kami sa pinakamalapit na pagamutan. Na-admit si Lourdes, pero wag daw kaming mag-alala. Nakumpirma nga nilang buntis ang asawa ko. At na-stress lang dahil bumabagyo. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, nakauwi naman si Lourdes at walang komplikasyon na nakita sa ultrasound. At noong Mayo 1996, isinilang ang panganay namin na isang baby girl. Isa sa mga ipinangalan namin sa kanya ay Rose dahil hindi namin makalimutan ang bagyong Rosing. Sa kasagsagan kasi nito nalaman namin ang pagbubuntis ni Lourdes. Nung panahong yun, DJ Rocky, hindi agad nakapagtinda si Lourdes dahil sa pagiging maselan ng pagbubuntis niya. Dahil nawasak din nga ang tindahan nila. Kaya ako muna ang kumayod sa pagmamaneho ng tricycle para punan ang pangangailangan ng asawa ko at tulungan na rin ang pamilya niya. At kahit noong bagong panganak siya kay Rose, hindi ko muna siya pinagtinda. Ako lahat ang naghanap buhay hanggang sa unti-unti naming naipaayos ang tindahan. Nabuksan uli namin magpapasko ng 1996. Nasundan si Rose, DJ Rocky. Puro lalaki naman yung mga sumunod. Taong 1998 at 2000. Jack ang pangalan ng pangalawa at Titan naman yung pangatlo. Oo, 3 ang naging supling namin ni Lourdes. Si Rose, si Jack at si Titan. Uso kasi noon ang pelikulang Titanic dahil patok na kinuod kami sa CD ng kapitbahay. Nagustuhan namin ang pelikula. Una na naming naipangalan sa panganay namin yung Rose, pero hindi namin namalayan na pangalan din yun ng bida sa pelikula. Kaya Jack na lang ang kasunod na lalaki. Siya yung mahal ni Rose. Tapos si Titan naman ang bunso. Kasi siya yung barko. DJ Rocky, unti-unti naming napalago ang tindahan namin at tuluyan na namin itong ipinalaki at ginawang wholesale store noong 2005. Nagbebenta na kami ng mga produkto sa mga kapwa namin tindahan. Bulto-bulto, hindi tingi-tingi. Pero may bahagi pa rin ng tindahan namin na pwede ang tingi-tingi para sa mga ordinaryong mamimili. Unti-unti naming napalaki ang mga anak namin at napag-aral. At ako naman, hindi pa rin ako tumigil sa pamamasada. Tinutukan ni Lourdes ang pagpapatakbo ng wholesale store namin. Noong 2008, muntik na itong magsara. Nagkaroon kasi ng sunog na malapit sa amin. Hindi ko malimutan. Nung nabalitaan kong may sunog, umuwi ako agad. Itinakbo namin palabas ng tindahan lahat ng appliance na nasa loob. Yung rep, yung freezer, yung mga electric fan, dinala namin sa may basketball court para hindi abutan ng sunog. Sa kabutihang palad, hindi nadamay ng sunog yung bahay at tindahan namin. Pero natagalan bago kami magkaroon ng kuryente uli. Kaya ilang linggo kaming namalagi sa evacuation center. Walang kita sa tindahan. At kesa naman magpatay oras lang ako, namasada na lang ako. Para kahit papano, may pangkain pa rin ang pamilya ko. Hindi lang sunog sa lugar namin ang aming nalampasan, DJ Rocky.
Kahit yung Undoy noong 2009, binaharin kami ng sobra. Nag-evacuate kami. At pagbalik namin sa bahay, ang daming putik na naiwan sa loob. Maraming appliance ang nasira. Pati nga yung nasa wholesale store. Kaya matagal-tagal kaming natenga sa negosyo. Dahil sa loan sa mga kakilala, naitaguyod namin yung pangangailangang pinansyal at naibalik naman uli sa ayos ang buhay namin. Yung bahay at ang negosyo namin. Nung kasagsagan ng pandemya, parehas kaming naapektuhan ni Lourdes. Mahina ang bentahan sa tindahan niya. Bawal naman akong mamasada araw-araw. May araw lang na po pwede, sabi ng LGU. Buti na nga lang, hindi kami tinamaan ng COVID. Mabagsik ang virus. Ang dami naming kakilalang namatay. Kung tinamaan kami, baka hindi na kami gumaling. E di, wala ka ng kwento ngayon, DJ Rocky. Pero dahil din siguro sa bakuna, hindi na kami tinablan. Kaya eto, buhay pa rin kami sa awa ng Diyos. DJ Rocky, marami pa kaming pagsubok na pinagdaanan ni Lourdes. Lampas na sa numero sa kalendaryo ang dami. Tamad na akong sumulat ng part 2. Ang haba na ng kwento ko eh. Mamamasada pa ako. Pero alam mo, isa lang ang sigurado ako. Hindi kami nag-iwanan ni Lourdes. Wala namang perpekto sa mundo. Ang dami ko ring katangahang nagawa sa relasyon namin. Pero hindi yun sapat para iwanan namin ang isa't isa sa ere. Sa kabila ng lahat, mahal namin ang isa't isa. Yun naman ang importante, hindi ba? Maging tapat sa asawa, maging responsableng magulang sa mga anak, at maging masunurin sa batas. Mabuting karma kasi ang balik niyan sa tao. Sabi ng mga magulang ko, dinala ko na ang prinsipyong yan hanggang sa pagtanda. Sa ngayon, wala na akong mahihiling pa. Yung panganay ko na si Rose, engineer na. Yung gitna, si Jack, nagtatrabaho na sa gobyerno. At yung bunso, si Titan, college graduate na rin. Sige ang pag-apply ng trabaho. Ano pa bang hihilingin ko? Masaya na kaming mag-asawa sa negosyo namin. Ako nagmamaneho pa rin. Kasi ito na ang kaligayahan ko. Wala na akong masabi sa buhay ko. Kontento na ako. Yun naman ang misyon ko sa buhay. Mapag-aral ko ang mga anak ko. Mabigyan ng bahay ang may bahay ko. At masiguro ang kaligtasan at kinabukasan nila. Yun lang. Makita ko lang silang masaya na rin ako. Kapag natupad ang mga pangarap nila, abay lalo na masayang-masaya na rin ako. Ang lagi kong huling awilin o bilin sa mga kaibigan ko tuwing nag-uusap-usap kami, laban lang. Oo, DJ Rocky, laban lang. Lumaban lang ng patas. Diyan mo makukuha ang tunay na kaligayahan. Hindi kasi nabibili ng pera ang prinsipyo. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral. Baon-baon ko naman ang prinsipyo na mabuhay ng tama, na hindi nangaapi ng kapwa, at tapat sa aking asawa. Kay Lourdes, ang aking may bahay, Ma, salamat sa mga sakripisyo mo sa akin araw-araw, sa pagtitiis. Salamat dahil kahit hindi ako sobrang biniyayaan ng kagwapuhan, napagtiisan mo ko, napagtiyagaan mo. Ang mukhang ito araw-araw. Naawa ka na rin siguro sa akin sa tagal nating nagtititigan. Laban lang, Ma. Lumaban lang tayo ng patas. Gaya ng nakasanayan natin araw-araw. Mahal na mahal kita. Happy 29th anniversary. Nag-anniversary kami nitong October 10, DJ Rocky. Salamat ha. At salamat sa mga kabisyo nating tumutok sa aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Cardo. At ito, ang aking secret file.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakabuntis ako bago maging pare. Hi, DJ Rocky. Ako, yung nagpadala sa'yo ng sulat last year na inere mo noong November 22. This time, itago mo ko sa pangalang Kuya Boy. At ito, ang aking secret file. Tatlong taon pagkatapos kong maging isang ganap na pari, nagkita kami uli ni Jessa. Sa pagkakataong yun, ay nalaman kong nagbunga pala ang isang beses naming pagtatalik. Dumaan ako sa malalim at matinding pagninilay. Kung susundin ang batas ng simbahan, hindi ko na kailangang magdalawang isip kung ano ang gagawin ko. Isa lang naman, bitawan ang pagiging pare at mabuhay bilang isang miyembro ng simbahan at maging tatay sa anak ko. Ngunit tao lang din naman ako. Marami akong inisip. Kagaya ng, wala namang makakaalam, hayaan mo na. Nangako naman si Jessa na hindi niya ipapaalam kahit kanino. Pero sa kabilang banda, naisip ko rin na maitago ko man ang lahat. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Maitago ko man sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi. Kaya naman, bago pa lumala ang kasalanan ko at maging normal sa araw-araw, nagdesisyon na ako na bumitiw sa aking napiling bukasyon. 3 buwan pagkatapos kong malaman ang tungkol sa anak ko. Hindi naging mahirap ang pagpapaalam ko dahil marami ang nakaintindi. Pero hindi ko itatanggi na marami ang naiinis at nagalit. Hanggang sa ngayon, kinakaharap ko ang panghuhusga na para bang required ako na i-explain at ipaintindi sa lahat ng nasa paligid ko lahat ng nangyari. Pero eto na ako. Humarap na sa mundong lamang ang panghusga sa kapwa. Isang buwan matapos kong talikuran ng pagiging pari, nanatili muna ako sa bahay namin sa probinsya. Doon, ang dami ko na namang naisip. Paano ako nito? Paano ako mag-uumpisa?
Paano ko bubuhayin ang anak ko? Pero bandang huli, isa lang ang nasambit ko. Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin ako pinabayaan ng Panginoon. Ang daming opportunity na dumating sa akin. May nag-offer na kung pwede akong magturo sa isang university. Meron din sa isang printing press at kung ano-ano pa na magbibigay sa akin ng maayos na income. DJ Rocky, napakabait ng Panginoon. Ngayon, may maayos na akong trabaho. Nagkikita at nagkakasama kami ng anak ko. At higit sa lahat, masaya akong naglilingkod sa simbahan bilang isang musician. Paano si Jessa? Alam kong maraming magtatanong. Dati lang naman kaming magkatrabaho. Nagkasama sa birthday party at may nangyari. Pero iba talaga gumalaw si Lord. Binigyan niya kami ng anak para maging tulay. Upang mas makilala namin ang isa't isa. Araw-araw na rin kaming magkasama at nag-uusap. Sa ngayon, mabuting magkaibigan muna at parents kami sa uniko iho namin. Si Lord na ang bahala sa susunod na chapter ng buhay namin. Maraming salamat, DJ Rocky. At sa lahat ng mga nakikinig. Gusto ko lamang ibahagi ang isa sa mga verse na talaga nga namang nakapag-inspire sa akin. And this is from Isaiah 9:2. The person who is in the darkness have seen the great light. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Kuya Boy. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for SPG, as in Super Background Secret File. Pagtanggal ko ng ano niya, may bumulaga. Itago niyo ako sa pangalang Candyman. Kasi ang pangalan nitong girlfriend ko ay Candy. Itong ikukwento ko ay nangyari 2 years ago pa. Magsilbing aral sana to sa lahat ng mga kababaihan. Pati na rin sa mga kalalakihan. Mag-ingat-ingat kayo ha. Ito, ang aking SPG Secret File. Bagong mag-on pa lang kami nun ni Candy. Fresh grads kami parehas at bagong empleyado lang sa isang BPO company. One day, may celebration ng birthday yung isang kaopisina namin after duty. Umaga yung out namin nun. At doon ginanap sa place ng friend namin yung birthday niya. Simpleng kwentuhan, inuman at lasingan ang naganap. Hanggang sa nalasing nga kami parehas ni Candy. Mas lalong gumanda sa paningin ko si Candy. She's actually beautiful. Bilugan ng mga mata, makinis ang balat, sexy, malaki ang future, at higit sa lahat, mabait. Eto na nga, nagsususuka siya sa bahay nung kaopisina namin na yun na may birthday. Sinamahan ko siya sa banyo.
And then, nung nandun na kami sa loob, I kissed her. Pero pinigilan niya ako, sabi niya, "Huwag dito." So I obeyed her. Di naman ako nagmamadali. Plus, ang cute niya talagang malasing. Ang daldal, taas tawa pa ng tawa. Then few moments later, tinanong ko siya kung gusto niya na bang umuwi. Ihahatid ko na sana siya or sa apartment ko muna siya magpahinga. Dahil baka mabigla naman yung parents niya o makita siyang lasing. Nang biglang sinabi niya sa akin na sa place ko na lang daw kami dumiretso. Yes! Napayes ako sa isip ko. Pagkakataon ko na to. Wala pa nga kasing encounter ang naganap sa aming dalawa. Kaya eto na nga. Nagmotor kami from Taguig to Pasay. Pagpasok sa apartment ko, tanggal helmet and we started kissing hanggang sa mapunta kami sa kama ko. At the same time, habang hinalikan ko siya, tinatanggal ko na rin yung shirt niya, pants, bra, lastly, her panty. Pero pagtanggal ko ng panty niya, boom! May nag-hello sa akin na Jebs, kulay brown pa po. Nawalan ako ng gana. Kala ko candy, yun pala chocolate. Nanlambot si ako. Ayawan na. PS, wala pa kaming isang buwan, nag-break na kami. Hindi naman dahil sa bakas ng Jebs sa panty niya, kundi dahil iniwan niya ako at ipinagpalit niya sa ibang kaopisina namin. Sabi, break na kami, tas magulat-gulat ako, wala pang isang buwan. Sila na nung nag-celebrate ng birthday na pinuntahan namin. Pero oaks lang, baka tanggap siya nun, lalo nang i-icing sa ibabaw ng panty niya. Chocolate flavor. Muli, ako si Candyman, at ito, ang aking SPG. As in, Super Pagner, Secret Fa. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pumatol ako sa ex ng pinsan ko. Kahit ikakasal na ako. Ako si Bella. Mas pinili kong gamitin ang tunay kong pangalan. Nasa second year college ako noon una kong makilala si Joseph. 19 years old na ako noon. Si Joseph naman, 30 years old na. Sa isang Catholic school ako nag-aaral. Every Wednesday, ugali ko na magnovena. Hindi ako deboto, pero kailangan kasi required yun sa eskwelahan namin. Pagdating ko ng simbahan, hindi novena yung naabutan ko, kundi isang wedding mass. Mukhang mayaman ang ikinakasal. Sa dami ba naman ng magagarang sasakyan sa labas ng simbahan at sa gara ng ayos sa loob ng simbahan, masasabi ko talagang, ay, malamang mayaman o may kaya ang ikinakasal. Hindi naman sarado ang pintuan ng simbahan. Kaya akmang papasok na ako sa loob nang makita kong tumatakbong papalabas habang umiiyak ang napakagandang bride. Parang
parang sa pelikula ang eksena na napaisip ako kung totoong kasalan ba ang nagaganap or shooting lang yon ng mga artista. Pero sa tingin ko kasi, hindi shooting lang yung nagaganap kundi totoo ang kaganapan sa paligid ko. Dahil sa papasok pa nga lang ako noon, dinig na dinig ko ang dialogue ng groom at ng bride. Naabutan ng groom si bride, sabay hawak sa braso nito. Kung umiiyak ang bride, nakita kong maluha-luha na rin yung groom. Punong-puno ng emosyon ang nakikita ko sa mga mata ng groom. Hanggang sa bumuka ang bibig nito at ang kanyang tanong sa bride. Bakit? Punong-puno ng emosyon ang tanong na yun. I'm sorry, Joseph. I'm sorry. I'm so sorry. Akala ko kaya ko Akala ko kaya kong panindigan na mahal pa kita. Pero nangingibabaw na kailangan kitang saktan. Luha ang sagot ni bride. Bakit? Muling tanong ng groom. Para maging masaya ako. Kung hindi kita sasaktan, hindi ako magiging masaya. At kung papaniwalain ko yung sarili ko na mahal pa kita, habang buhay akong magdurusa at magpapanggap na masaya. Gusto kong mabuhay sa katotohanan, kaya pakiusap, Joseph. Hindi ko hinihingi ng mabilisan o hindi ko hinihinging mapatawad mo ako agad. Pero please, hayaan mo na ako, palayain mo na ako. Pakiusap ng bride. Wala na akong ibang narinig sa groom. At nakita kong pumatak ang mga luha niya. At mabilis na binitiwan ang braso ng babae. Umalis ng bride sumakay ng kotse. Ang groom naman bumalik sa unahan. Luhaan siya, pero nagawa niya pa ring magsalita sa unahan. Nadinig ko humingi siya ng pasensya sa mga bisita nila. At naisip ko nga, totoo nga ang nangyari. Nung mga oras na yun, ang totoo kong nararamdaman, galit. Galit na galit ako sa babae. Grabe, no? May totoo palang ganun. Totoong tao na kayang makapanakit ng kapwa para maging masaya. Yung kayang maging masaya habang may nasasaktan. Kung ako kasi hindi ko kaya yun At yung naramdaman ko para sa groom, awa. Gusto ko siyang yakapin ng mga oras na yun. Sabihin sa kanya na huwag ka nang umiyak. So pagkatapos ng nasaksihan ko na yun, hindi ko na naisip na makikita ko pa uli yung groom. Nagmamadali akong lumabas ng simbahan pagkatapos kong magnovena. Nagmamadali ako noon kasi may hahabulin pa akong klase. Ako kasi ang magre-report sa araw na yon sa first subject ko. At sa pagmamadali ko, sumalpok ako sa matikas at malapad na dibdib. At nang pagtingala ko, nang makabawi ako, nakilala ko ang lalaki. Yung groom. Pasensya na po, sir. Humingi ako ng sorry. Okay ka lang ba, miss? Tanong nito sa akin. Noon ko lang naramdaman, nakahawak pa lang 2 kamay nito sa bewang ko. Oho, okay lang po ako, sabi ko. Sabay kawala sa pagkakahawak niya sa akin. Feeling ko noon, lahat ng dugo ko umakyat sa mukha ko. Kahit hindi ko nakikita yung sarili ko sa salamin, alam ko pulang-pula yung mukha ko ng mga oras na yun. Kasi napahiya ako Mabilis akong tumalikod. At umalis nang hindi man lang ako lumilingon kay Mr. Groom. Palabas na ako sa eskwelahan namin nang mapalingon ako sa pagtawag sa akin ng kaklase ko.
Sabi, Bella, wait lang. Napatanong ako bakit. Check mo yung gamit mo. Tingnan mo kung anong nawawala sa'yo. Ako naman, kaagad kong kinapa ang bulsa ng palda ko. Pagkapa ko, wala na yung cellphone ko. Patay! Yung cellphone ko wala. Yung pagkakatanda ko, huling hawak ko sa cellphone ko nung palabas ako ng simbahan. Sabi, kung may nawawala daw akong gamit, pumunta daw ako agad sa kantin. Kilala ko daw yun sa muka. Sabi sa akin ni Karen. Na parang nanunukso tapos kumindat pa sa akin. Nagpasalamat ako na lang dun sa kaklase kong yun. Kung hindi nga lang mahalaga sa akin yung cellphone ko na yun hindi ko na yun kukunin pa. Kaso, nag-i-load kasi ako. So, hindi ko alam yung feeling pero hiyang-hiya na ako. At ayaw ko na sanang makita pa uli yung Mr. Groom na yun. Feeling ko kasi, ang bobo-bobo ko para mabangga sa dibdib niya. Sa dami ba naman ang pwedeng mabanggaan, diba? Bakit sa kanya pa? So, no choice ako kundi puntahan siya sa kantin. Papasok pa lang ako ng kantin, kitang-kita ko na si Mr. Groom. Nagpakilala siya sa akin. Hi, I'm Joseph. Kung ano yung ginaspang ng kamay ko nung inabot niya sa akin yung kamay ko, kamay niya, yun naman ang lambot ng palad niya. Bahagya niya pang pinisil ang palad ko bago niya bitawan. Pagkatapos naming mag-shake hands, inilabas niya na yung cellphone niya. Cellphone ko. Nahulog mo kanina, pinulot ko. Tinangka kitang habulin para ibalik sa'yo pero ang bilis mo Nakangiti pa ring sabi nito. Kung noon, nakita ko siya sa simbahan na lumuluha, awang-awa ako sa kanya. Sa pagkakataong ito, pulang-pula ang buong mukha ko. Ngiting-ngiti pa siya. Basta, hindi ko na masyadong pahahabain pa ang kwento. To make my story short, naging magkaibigan kami ni Joseph ng halos 1 taon. Sa loob ng 1 taon na yun, mas nakilala ko yung pagkatao niya. Na-share niya sa akin yung kwento ng pag-ibig nila ni Sally. Yung bride na nang iwan sa kanya sa araw ng kasal nila sana. Makailang beses na raw siyang nagmahal. Pero paulit-ulit lang siyang nasasaktan. And then, after 6 months, nanligaw siya. Sinagot ko siya. Noong una, naninibago ako sa estado ng relasyon naming dalawa. Una, malayo yung agwat ng edad namin. 11 years yung gap namin. Isa siyang doktor. Ako naman, kolehiyala lang. Pogi siya, samantalang ako, tingin ko sa sarili ko, hindi naman ako kagandahan. Napakasimple ko lang kasi. May pagka-boyish pa ako. Hanggang sa graduating na ako ng college, ipinakilala ako ni Joseph sa parents niya. Grabe, kabang-kaba ako nun. At aaminin ko, noong una, kaya ako sinagot si Joseph dahil sa awang nararamdaman ko para sa kanya. Sabi kasi ng mga magulang niya sa akin, mahal na mahal daw ako ni Joseph Sa pagsagot ko kay Joseph, ipinangako ko sa kanya ng paulit-ulit na hindi na niya mararamdaman kailanman ang masaktan, malungkot at mabigo sa piling ko. Ang magiging papel ko sa buhay niya ay pasayahin siya. Hindi nagtagal, ang nararamdaman kong awa sa kanya napalitan ng pagmamahal. Pero sa pagmamahal ko na yon kay Joseph, hindi ko namamalayan. Unti-unti na akong nawawala ng sarili kong identity. Grabe. Grabe ako mag-makeup,
Nag-heels ako. Dress to kill na ako. Eto namang si Joseph mahilig magregalo. Damit, sapatos, makeup, alahas. Na kahit ayaw kong tanggapin, napipilitan na lang akong tanggapin. Mahal na mahal daw kasi niya ako. Kaya kahit ano daw, kaya niyang ibigay sa akin. At inamin rin ni Joseph sa akin na gusto niya sa babae, sophisticated. Kung yung iba nangangarap na yumaman, mamuhay ng marangya, ako simple lang. Gusto ko ng simpleng buhay. Fast forward. 4 years na yung relationship namin ni Joseph. Lumipad siya papuntang Amerika para mag-aral uli ng 2 taon. Isang araw, binisita ako ng pinsan ko. Si Alicia, 17 years old pa lang. May boyfriend daw siya. 11 years din daw ang tanda sa kanya. Para na kaming magkapatid noon ng pinsan kong yun. Matagal nang naikukwento sa akin ni Alicia yung tungkol sa oldie niyang boyfriend. Seaman daw to. Rich daw yung pangalan pero hindi mayaman. Nanggaling sa mahirap na pamilya. Nagsikap makatapos ng pag-aaral. Seaman pero ayaw daw sumakay ng barko na pang-international. Ang mga biyahe lang daw ng barko na pinagtatrabahuhan nito dito lang sa Pilipinas. Si Alicia naman, sophisticated na babae. Mahilig sa mga magagandang damit, sapatos, make-up, mga alahas. Siya ang mga tagapagmana ko sa mga gamit na nasuot ko na o nagamit sa mga date namin ni Joseph. Kaya nung araw na yon na bumisita sa akin si Alicia, aba, tumitingin siya ng mga gamit ko para suotin niya sa date nila ni Richard. Gusto kasi niya magandang maganda siya sa paningin ng boyfriend niya. Matagal na akong gustong ipakilala ni Alicia sa boyfriend nito pero palaging wala akong time eh. Busy sa work o kaya may lakad kami ni Joseph. Pero nagkataon na Sabado noon, nasa bahay lang ako. So, sa isang mall ang date nila. Nang araw na yun, sobrang nagpaganda ang pinsan ko. First anniversary daw nila. Ako, simpleng pormahan lang. Siya ang garbo-garbo. At ayun na nga, dumating na kami. Ipinakilala ko ni Alicia sa boyfriend niyang si Richard. Natawa nga ako eh. Pero, palihim lang ako natawa. Bakit? Kasi, sa ayos at pananamit ni Alicia, akala ko ba naman isang restaurant sila magse-celebrate? Pero, sa isang fast food kami nagkita-kita. Tapos yung boyfriend niya pa, napakasimple ng suot. Nakamaong na pantalon, polo shirt, na parang katulad lang sa akin. Parang kami pa yung magjowa sa suot namin eh. In fairness naman kay Richard, may sense of humor. Yung tipong hindi mo lang siya ibo-boyfriend. Pwede rin siyang itropa ni Alicia. Gwapo. Tapos, mas lalong nagpapagwapo yung mga chinito niyang mga mata. At yung dimple niya, parang kay Aga Mulak. After naming magkita ng araw na yon, 2 months, again, pumunta sa bahay namin si Alicia. Nakasimangot ang muka. Bisit na bisit ang pinsan ko kay Richard. Kasi, hindi daw naalala nito yung monthsary nila. Ang gusto niya, i-text ko daw si Richard at sabihin ko na galit si Alicia na pinsan ko kasi hindi nito naalala ang monthsary nila. Kung iisipin, napaka-childish ng pinsan ko, diba? Hindi pa siya matured para makipagrelasyon. So, ganito yung nangyari. Napilitan na lang ako. Nag-hi ako kay Richard. Nagpakilala ako. Tapos nakapagkwentuhan niya kami.
Nabanggit ko na rin yung gustong sabihin ng pinsan ko sa kanya, na nagtatampo nga si Alicia. Nagkataon lang daw naman na naunahan siya nito. Ganun pa man, lagi naman siyang bumabawi sa mga pagkukulang niya sa pinsan ko. Actually, kung ako yung tatanungin, naiintindihan ko naman si Richard eh. Siyempre, sa dagat nakabase yung trabaho niya. Swerte na sa isang buwan kung makauwi, 'di ba? Parang boyfriend ko rin. 'Di ba? Workaholic din ang boyfriend ko. Halos hindi na nga makalabas sa ospital. Pero bumabawi din ng bongga kapag day off. Pero nag-aalala pa rin sa akin. Nag-aalaga. At hindi niya nakakalimutan na iparamdam sa akin na mahal niya ako. Papadeliver ng bulaklak sa office, chocolates. Dinidate pa rin ako pag nagkikita kami. Anyway, lumalim ang pagkakaibigan namin ni Richard dahil kay Alicia. Para bang ako yung naging tulay nila? Sa tuwing magtatampo si Alicia, sa akin tumatakbo si Richard para magpatulong. Hanggang sa na-feel ko na komportable na kami sa isa't isa. Di ko namamalayan, araw-araw na kami magkausap ni Richard. Isang araw, nag-basketball kami ni Richard. Bigla na lang siya napasabi ng, "Napapagod na ako sa pinsan mo, Bella." Sabay buntong hininga. Yung pagmamahal ko at pasensya ko, sinagad na niya. Nahuli ko siyang may kasamang ibang lalaki. Habang nagpapakatanga ako, niloloko niya pala ako. Nagulat ako sa sinabi ni Richard. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ng pinsan ko. Pero, tinanggap naman ni Richard yung nangyari. Sabi na lang niya, pwede naman kami mag-usap, pero hindi na pwede sigurong ayusin. Hindi ko naman siya masisisi kung hindi niya talaga kayang makipagbalikan sa pinsan ko. Saksi ako sa kung paano niya pagtiyagaan, suyuin, at mahalin ang pinsan ko. 1 year na noon si Joseph sa States. Nang bigla akong magulat sa biglaang pag-uwi niya. Kakalabas ko lang noon sa trabaho ko nang biglang may yumakap sa likuran ko. Kahit hindi ako lumingon, alam ko si Joseph yun. "I miss you," sabi niya. Sumagot ako ng, "I miss you too," sabay yakap sa kanya. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, paulit-ulit kong tinatanong yung sarili ko, talaga bang na-miss ko si Joseph? Parang hindi ko naman ma-feel na totoo ko siyang na-miss. Pero, bakit pag kay Richard, iba yung nararamdaman ko? Hanggang sa may nag-text sa akin. Si Richard. Alam kong may mali sa nararamdaman ko, sa damdamin ko. Pero, ayokong ipasok sa isipan ko na iba yung nararamdaman ko para kay Richard. One night, sinundo ako ni Joseph. Katulad ng nakagawian, kinailangan ko na namang magpaganda. And then, nagulat ako na sa isang exclusive Italian restaurant kami pumunta. And then, bumati siya sa akin ng, "Happy 5th anniversary, my dear." Oh my! Bakit sa unang pagkakataon nakalimutan ko ang importanteng araw na yun sa aming dalawa? 5th anniversary pala namin. Nagpanggap ako na naalala ko. "Happy 5th anniversary din, my dear."
At nagulat ako sa susunod pang eksena. May inilabas na maliit na box mula sa kanyang bulsa si Joseph. At doon na ako kinabahan. Alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. No, no, no. Sigaw ng isip ko. Will you be my wife? Please marry me, Bella. Sa kaibuturan ng puso ko, alam ko na hindi pa ako handa. Wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. Sa tagal naming magkarelasyon ni Joseph, hindi yun sumagi man lang sa isipan ko. Gusto kong sumagot ng, I'm sorry, hindi ko matatanggap. Pero nang makita ko yung happiness niya sa mga mata niya, tapos habang tumatagal yung oras, napapalitan yun ng pag-alala at para bang mangiyak-ngiyak na siya. Nahabag ako, naawa ako. Minsan ko na siyang nakitang ganun. Hindi ko kayang ako pa mismo ang bumigo sa kanya. Kaya sinapu ko ng mga palad ko ang mukha niya at pinawi ko ang mga luha niya. Hindi ko na rin mapigilan ang maluha. Alam kong may nagbago sa nararamdaman ko. Pero hindi ko pala siya kayang masaktan. Tutuparin ko ang naipangako ko sa kanya na sa piling ko, hindi siya masasaktan pang muli. Hindi ko gagawin ang ginawa ng ibang babae sa kanya. Bakit ka umiiyak? Sabi ko, habang kuha ng singsing, at ako na mismo ang nagsuot nun sa daliri ko. Nagsabi siya ng, akala ko kasi hindi mo tatanggapin eh. Natakot ako. Ibig bang sabihin yan, yes na? Sabi ko na lang, sinuot ko na, diba? Of course, I will marry you. Mabilis pa sa 1 segundo, ginawaran niya ako ng isang mainit na halik sa labi. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Habang lumilipas ang mga araw, iba na yung nararamdaman ko. Parang may nararamdaman ako kay Richard. At parang ayaw ko na ituloy ang kasal. Ano bang gagawin ko? Tulungan niyo naman ako. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May nakilala akong kano. Tapos, naka one night stand ko. Yan yung sinabi ko lang. Pero hindi yan totoo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Carol. 21 years old ako nung pumunta ako ng Abu Dhabi. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Sumama lang ako sa kaibigan ko. Alam mo na, para makipagsapalaran. Hindi sang-ayon noon ng nanay ko sa pagpunta ko ng ibang bansa. Pero, sumigi pa rin ako.
Sa isang maliit na apartment. Kasama ang 3 pang hindi namin kakilala. Doon kami tumuloy. Sa awa ng Diyos, nakapasok ako bilang kahera sa isang supermarket. Magkano lang yung sinasahod ko noon? Palagi pang ang bawas kasi kulang ang bilang kapag closing na. Hindi ko alam kung tanga lang ba ako o ano eh. Sabi ng kasamahan kong Pinoy, madalas daw talagang nangyayari ang ganito sa supermarket. Kaya palagi ding bukas ang trabaho para sa mga kahera. Pero pinilit kong kayanin yung ganong sitwasyon. Sabi ko nga, maliit na bagay lang ito kumpara sa ibang nararanasan ng ibang OFW. Hanggang sa isang beses, may isa akong customer na ibang lahi. Na sinigaw-sigawan ako. At dahil unang beses kong maka-experience nun, wala akong ibang nagawa kundi umiyak na lang. Nanliit ako sa sarili ko. Wala ni isang pumigil sa customer na yun. Tuloy-tuloy lang siya sa pagsisigaw sa akin. At sa pagkakataong yun, nahiya ako sa sarili ko. Pagkatapos noon, nagdesisyon akong umalis sa trabahong yun. Ang iniisip ko noon, nung mga panahon na yun, ay yung nanay ko. Bunso kasi ako, at yung 2 ko pang kapatid, pamilyado na. Kaya, siguro, ayaw akong paalisin ng nanay ko. Kasi ako na lang yung kasakasama niya. Alam niyo ba kung bakit ako umalis? Kasi sa Pilipinas, hindi na sapat yung kinikita ko. Yung nanay ko kasi may cancer. Pinili kong umalis. Kahit ayaw niya. Kasi sa tingin ko, kapag nagkaroon ako ng sapat na pera, pwede pa siyang maipagamot. Kaya niisip ko noon, hindi ako pwedeng umuwi ng Pilipinas nang walang daladalang pera. Naghahanap uli ako ng trabaho dito kasi dito siguradong may pera. Pagkaraan ng ilang linggo, nag-iwan lang ng sulat sa akin si Kylie. Yung kaibigan kong kasama kong pumunta dito sa Abu Dhabi. Ang sabi niya, sumama na daw siya sa nakilala niyang Pakistani. Pasensya na daw. Kaya ang nangyari, 4 na lang kami sa apartment. Nabawasan din ang nag-aambag para sa renta ng bahay kaya bumigat yung mga gastusin ko. Ang hirap pa ron, wala pa rin akong nahahanap na trabaho. Kaya dinouble time ko ang pag-a-apply ng pag-a-apply. Kahit pagod na pagod yung katawan ko at bulsa ko, tuloy pa rin ako. Hanggang sa isang araw, sa totoo lang, hindi ko na maalala ang mga nangyari nun. Basta pauwi ako, nakasakay sa taxi. Ang huli kong naalala, nakatulog ako. Gawa na rin siguro ng pagod. Pagising ko, sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ko alam kung nakaninong bahay ako. Hindi pamilyar sa akin ang lahat. Basta ang hapdi ng buong katawan ko. Parang wala akong natitirang lakas.
may babaeng nandoon. Hindi ko pa siya nakikita sa tanang buhay ko. Kaya medyo nagtataka na rin ako. Hinila niya ako paalis ng lugar na yun. Ang iniisip ko noon, baka nahimatay ako kung saan. Doon ako nahimatay? Baka kinailangan niya lang akong tulungan. Kaya ang sabi ko sa kanya, sorry. At doon siya nagsimulang humagulgol. Wala akong naintindihan sa lahat ng paliwanag niya. Hindi rin kayang makinig ng buong sistema ko. Basta ang tumatak lang sa akin ay sinabi niyang, na-rape ka. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang gusto ko lang umuwi nun. Sabi ko sa kanya, gusto ko nang umuwi, gusto ko nang magpahinga. At ang sabi niya, ihahatid niya na lang daw ako pauwi sa apartment. Ilang gabi kong iniisip kung ano yung totoong nangyari sa akin. Bakit ganun? Parang napaka-imposible naman na na-rape ako. Hindi ko kayang aminin sa sarili ko. Baka naman ibang aksidente ang nangyari sa akin. Sa takot ko, hindi ko na rin kayang magpatingin sa doktor. Paano kung totoo nga? Paano kung totoong binaboy ako nang hindi ko man lang kilala? Anong gagawin ko? Sobrang dumi ng tingin ko sa sarili ko. Ni hindi ko man lang maalala yung nangyari sa akin. Kaya alam niyo kung anong ginawa ko? Pilit kong kinukumbinse yung sarili ko na nabangga lang ako ng dumadaang sasakyan tapos may naawa sa akin na tinulungan ako. Dahil sa ganong klaseng paraan, mas madaling makatulog sa gabi. Lumipas ang mahigit 1 buwan. Nagsimula na akong mahilo-hilo. Unti-unti din ako naduduwal at namamanas ang katawan. Napansin din ng mga kasama ko sa apartment at naghihinala na silang buntis ako. Ang sinabi ko na lang sa kanila, may nakilala kasi akong kano, tapos naka one night stand ko. Yun yung sinabi ko pero hindi yun totoo. Nadali silang naniwala siguro. Kasi para sa mga Indiano kong kasamahan na yun, ganun talaga yung mga Pinay. Katulad nung kaibigan kong sumama sa nakilala niyang Pakistani. Di bali nang ganun yung tingin nila sa akin. Mas panatag na din ako sa ganito. Mas nakakahiya kasing sabihing na-rape ako kaysa sabihing nabuntis lang ako. Basta at least doon, ginusto ko pa kahit papaano. Pakiramdam ko kahit kaunti, may pride pa rin akong natitira. Ilang ulit kong sinubukang ipalaglag yung bata. Hindi ko kayang dalhin ang magpapaalala sa akin ng kalunos-lunos na bagay na yun. Paulit-ulit ko ding naiisip na magpakamatay. Sobrang hirap. Wala akong mapagsabihan, wala akong matakbuhan. Nasa lugar kasi ako kung saan hindi ko kapamilya o kalahi yung mga kasama ko. Ilang milya ang layo ko sa Pilipinas.
Gusto ko na lang sumuko noon. Pero bigla akong naalala si nanay. Wala nang susuporta sa kanya. Hindi ko rin maisip kung paano na lang masasaktan si nanay kung magpapakamatay ako. Tsaka gusto ko pa siyang maipagamot. Kaya nagdesisyon ako. Itutuloy ko ang buhay ko. At ituloy na lang din ang pagbubuntis ko. Umuwi ako sa Pilipinas. Pero hindi ako mismo umuwi sa bahay kung nasaan si nanay. Umuwi muna ako sa isang kakilala. Doon na masukan ako bilang tindera sa kantin habang ipinagbubuntis ko si Baby Z. Pakiramdam ko sa pagkakataong yun, hindi pa ako handang humarap kay nanay. Hanggang sa nanganak na ako. Salamat sa Diyos dahil tinulungan ako ng kaibigan kong yun. Na maidala ako sa ospital. At pagkahawak ko pa lang kay Baby Z, alam ko na hindi siya isang pagkakamali. Hindi ko alam pero lahat ng sakit, biglang napalitan ng tuwa. Hindi ko siya kamuka. Dahil nanaig yung lahi nung nakakagalaw sa akin. Napaluha ako pero hindi na yun siguro mahalaga. Isang buwan ang lumipas, nagdesisyon na ako umuwi sa amin. Nakita ko ang nanay ko. Hirap na hirap. Nakahiga lang sa kama. Nadatnan ko doon yung kapatid ko. Pagkarating ko, doon ako umiyak. Inamin ko ang lahat-lahat kay nanay. Sabay kaming umiiyak. Wala man lang akong narinig, nagalit, at hinanakit mula sa nanay ko. Natatakot ako noon na bumalik sa bahay namin dahil baka isipin ni Mama, disgrasyada ako. Baka isipin niya, mali yung mga desisyong ginawa ko sa buhay ko. Na isa akong malaking disappointment. Pero iba yung pinakita ni nanay. Hindi niya ako pinagalitan. Hindi niya ako sinumbatan. Kundi niyakap niya lang ako ng sobrang higpit. At sabi niya sa akin, patawarin mo rin ang sarili mo. At pagkatapos ng araw na yon, kinabukasan, hindi na nagising pa si Mama. Hindi na namin siya naipagamot pa. Marami rin akong regrets. Na sana mas maaga akong bumalik ng Pilipinas. Sana pinuntahan ko agad si nanay. Pero hindi ko na lang iisipin lahat ng yun. Dahil sa ngayon, hindi na lang ako nabubuhay para sa sarili ko, kundi para sa baby ko.
Sa ngayon, ang poproblemahin ko ay dapat ko pa bang sabihin sa kanya yung totoo paglaki niya. Hindi ko alam kung matatanggap niya ako. Pero ang mahalaga sa akin, natanggap ako ng nanay ko at matanggap ko ang sarili ko. Ako si Carol. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pumayag akong maging kabit niya. Siguro nga kaya tayo nahihirapan gawin yung tama kasi hindi ito yung magpapasaya sa atin. Hi DJ Rocky.